Ronald Bato de la Rosa, inutusan ng Muno si Kerwin Espinosa na idawit si Laila de Lima sa illegal na droga. Matatandaan na si Laila de Lima ay nakulong ng ilang taon, kamatik, dahil sa nadawit na illegal na droga. Hindi natin masasabi yung kamatik dahil kung talaga may pagkakasala siya, talaga bang may kinalaman siya sa illegal na droga. Kinumpirma ito ni Laila de Lima sa kanyang interview sa TV5 na may kinalaman daw si Ronald Bato de la Rosa dahil nito. Ayon daw sa kanyang pahayag, inutusan daw ni Ronald Bato de la Rosa si Kerwin Espinosa na idawit daw si Laila de Lima sa illegal na droga. Hindi natin masasabi yung kamate kasi ilang dekada at ilang years na nakulong si Laila de Lima na ngayon 2024 lang siya nakalaya. At ngayong 2024, pinayagan nga siya ng COMELEC na tumakbo bilang senador. Well, hindi natin masasabi dahil politiko ang pinag-aawayan dito. Alam naman, disclaimer lang kamatik, disclaimer lang kamatik, itong ginagawa natin video is for reaction videos lang, no? Gagawa lang natin siya ng reaction videos patungkol dito sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ni Ronald Bato de la Rosa at ni Laila de Lima. Well, kung susumain mo kamatik, talaga bang may kinalaman si Ronald Bato de la Rosa sa pagkakakulong ni Laila de Lima ng ilang taon? Di naman natin alam kung talaga bang wala o meron, di ba? Well, ang masasabi natin, hindi naman siya hatulan ng pagkakakulong kung talaga bang wala siyang kinalaman, di ba? Alam naman natin, ang politiko ng Pilipinas is sa pinakamaruming bansa, ang pinakamaduming, alam mo na kamatik, dahil hindi natin masisisi yun. Ilang taon siyang nakulong kamatik, grabe yun, halos di na natin mabilang, no? Halos may paiyak-iyak pa siyang nalalaman. Kasi taong bahay mismong naghahatol eh. Hindi mismo yung taong to na si Ronald Bato de la Rosa. Tao mismo ang nagpapasya kung talaga bang may kinalaman siya o wala. 'Di ba? Dahil sa pagkakakulong ng ilang taon niya, naglabas nga dahil sa ilang taon na pagkakakulong ni Laila de Lima, naglabas nga siya ng hinaing matapos ang kanyang paghihirap sa loob ng kulungan. Na ngayong 2024 kamatik, pansamantala siyang nakalaya at pinagbigyan nga siya ng COMELEC na tumakbo bilang senador sa halalan 2025. Kung ikaw kamatik, dahil sa kanyang maruming background o pagkakadawit sa illegal na droga, iboboto mo ba siya bilang senador sa halalan 2025? Well, nasa inyo mga kamay kamatik kung gusto niyo siyang ibalik sa batasang pambansa. Nasa mga kamay natin yung kamatik kung pagkakatiwalaan niyo siya o hindi. Dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na droga. Well, si Ronald Bato de la Rosa isa sa pinaka matalinong tao na hindi natin masasabi kung talaga bang may kinalaman siya o wala sa pagkakadawit niya kay Laila de Lima. Well, alam naman natin si Laila de Lima is napakadaldal na tao, di ba? Ngayong ilang taon siyang nakulong sa loob ng bilangguan. Ngayon lang siya naglabas ng hinaing niya. Kung sino-sino yung mga idinadawit niya na wala namang kaalam-alam. Dapat noon pa, nung makukulong pa lang siya, sinabi niya na yung mga taong may kinalaman sa pagkakakulong niya, di ba? E di sana, na-actionan agad, talagang na-actionan agad at binigyan agad ng, alam niyo yung kamatik, pinaimbestigahan agad, di ba? Para at least malinaw. Hindi yung ilang taon na siya nakulong, ilang dekada na, ngayon lang siya nakalaya ng 2024, ngayon lang siya magsasalita kung sino-sino yung mga idinadawit niya. Hindi na natin masasabi yung kamatik kung talaga bang totoo yung mga sinasabi niyo o hindi. Kanyang opinion yon, sarili niyang pananaw sa buhay yon, pero sana lumabas na yung tunay na dahilan kung sino ba yung mga taong nasa likod ng kanyang pagkakakulong dahil mali mo naman kung talagang totoo yon, di ba? Mali mo naman baka nga totoo. Well, kung ikaw tatanungin kamatik, totoo bang may kinalaman si Laila de Lima sa pagkakakulong niya sa illegal na droga? O wala? Nasa inyong mga kamay ang mga kasagutan kamatik. So in for today's video, no, siya nga pala kamatik, meron pala tayong Facebook page. Sana supportahan niyo po yung ginawa natin. Siya nga pala kamatik, gusto ko lang isingit yung may bago po tayong Facebook page. Sana supportahan niyo po yung Facebook page natin kamatik. Siyempre, kung ano yung pangalan natin sa YouTube channel natin kamatik, hindi yung pangalan natin sa Facebook page.
Michael 0.7. Sana supportahan yung Facebook page natin, Kamatik. Kung ano yung ina-upload natin dito sa YouTube channel natin, ganun din yung i-upload natin sa Facebook page. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko. Mula una hanggang dulo, thank you so much sa inyong lahat. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magsasikap gumawa ng videos dahil sa inyo. So yan. Kung gusto mo ang video na to, syempre, ano pang hinihintay mo? I-like mo na ang video na to at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka na nga sa tuwing may bago tayong latest uploads. So yun.